Hi Carlo. In this demonstration, ipapakita ko sa iyo kung paano nag-work yung vendor dropship module natin. So basically, we have vendors and then yung vendors natin is they have different types of uh, software na ginagamit nila. Pwedeng WooCommerce, pwedeng Magento, or let's say custom PHP project. So ang goal natin is to be able to capture the orders from our vendor websites and then ipaprocess yan dito sa admin natin. So what we did is nag-create ako ng API. Yung API natin is available para ilagay sa vendor website natin. So API is basically REST. Mamit ako REST, ito siya. Itong API natin is gawa sa coding na ito. Okay? Ito yung directory ko. Okay, papakita ko sa FTP, ano? Sila. Okay. Okay. Ito yung FTP. So yung API nandito sa REST2 folder. So as you can see here, ito yung ginawa kong WooCommerce plugin. Okay, WooCommerce plugin. So ang API natin, itong URL na to. Okay. So as you can see, ang API, magbabato siya ng order date, order status, invoice number, customer name, email address, billing address, shipping address, order items, which is yung products, and then amount. So yung key, ito yung ipoprovide natin sa vendor natin. So kailangan yung key na yan para ma-validate ang system natin yung orders na pumapasok sa admin natin. So ginamit yung client library na ginagamit para makapag-access sa REST natin sa API natin is yung core. Yun ang pinaka secured PHP function na ginagamit para ma-access yung ang API natin. So in this demonstration, ipapakita ko sa iyo magkikreate ako ng order from one of my testing server, and then titignan natin kung papasok yung order dun sa system natin. So basically, ito yung vendor natin, merong orders and then manage vendors. So yung manage vendors, okay, click ko to ito yung mga vendors natin. Sa orders, ito naman yung mga orders. Okay, ito yung orders and then status. Okay. So, click ko to, for example, as you can see, wala na yung button dito na ship kasi supposedly may button dito na ship eh. So since complete na yung completed na yung status, hindi na kailangan, dapat yung button is not available na dapat. Okay. Ito naman yung manage vendors natin. Pwede tayo mag-create ng add new vendor. Ito yung add new vendor. Okay, so dito, for example, this vendor, makikita natin dito yung vendor information at the same time yung orders is nandito. Okay, so in my next video, so in next video papakita ko sa yung order from the WordPress website, kung paano papasok yung order dun sa system natin.